Isang masayang pamilya ang namumuhay sa bayan ng Alyon. Ito ang pamilyang Bulab. Ngunit, dahil sa isang trahedya, biglang nasira at napuno ng lungkot ang pamilya Bulabo. Sama-samang kumakain ang mag-asawang Jonard at Aleha, kasama ng kanilang mga anak na sina Bene, Nicole at Lorraine. Napagpasyahan nilang buong pamilya na magbakasyon. Napagpasahan namin ng iyong inay na magbabakasyon tayo sa Baguio dahil nakabahaba ang ginugol niyo sa pag-aaral. Oo mga anak, kaya pagkatapos natin kumain, ihanda nila yung mga kagamitan niya para makaalis na tayo kaagad. Yay! Yes! O mga anak, nakapag-ready na ba kayo? Opo, inay, ready na po. O siya, tawagin mo na dun si Nicole tsaka si Venely para makaalis na tayo at mahaba-haba pa yung biyahe. Oh, sige po, inay. Ate Pina, Ate Nicole, nakalis na daw po tayo, sabi ni inay at ni itay. Ano daw? Let's go! Yes, tara na! Tay, tara na! O, dahil natutuwa kayo, dalhin mo to, Nicole. O, tara na. Nang palabas na ang pamilya Bulabog, bigla na lamang dumaan ang sasakyan at binaril si Tatay Jonard. Basigan! Inay, nakita ko po kung sino yung pumatay kay itay. Sino? Yung kumpadre niya pong Paul. Masama talaga ang ugali nila. Sana mamatay na sila. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi yan tama. Isumbong namin natin siya sa pulis. Tatawag ako sa pulis. Nang dumating ang ambulance, kakasakay pa lamang ni Tatay Jonard, ngunit namatay na ito. Grabe ang iyakan ng asawa nitong si Aleha at ng tatlong anak nito. Dito po yung bahay nila. Ano yun, sir? Ayan po pumatay sa tatay ko. Oo. Halika kayo, sumama kayo sa amin sa polis. Iyan, pinatay niyo yung tatay ko. Pinatay niyo yung tatay ko. Huhugutin ko ang baril na ipuputo ko din sa kanya para patas kami. Ngunit ayokong gumayos sa kanya. Paano na ang mga anak namin kapag nakulong ako? At dahil sa nangyaring trahedya, nabago at naging malungkot ang pamilya Bulabog. Nang makalipas ang ilang taon, nakapagtapos na din si Nicole at si Benely at Lorraine ay patuloy na pumapasok. Nagtrabaho si Nicole sa Yumichi Company. Hello everyone! Nice to ipakilala sa inyo ang bago niyong makakasama dito sa opisina. Hello po sa inyong lahat. Naway magkasundo at magkaisa kayong lahat. May bago na naman tayo makakasamang tsaka. Oo nga, palapit pa lang kamanang mo. Sinabi mo pa, yung mga ganyang tsaka hindi nababagay dito. Correct. Umupo si Nicole sa tabi nila Martin at Christina. Hello po sa inyong lahat. Hello mo mukha mo. Ang tsaka mo hindi ka bagay dito. Umayos ka nga dito. Ilang linggo mahigit nang lumipas na may mapansin si Nicole na ginagawang mali ni Martin. Mali ang ginagawa niya. Nagdadako siya ng pera na dapat para sa kumpanya. Dapat lang na isumbong siya. Nang mag-lunch break, pumunta sila sa opisina ni Manager Rizal at sinabi ang kanyang nakita. Ma'am, nakita ko po si Martin na nilalagay niya yung pera sa kanyang bag na dapat para sa opisina. Ito po kinuhanan ko po siya ng video. Hindi na ikaw yung ano. Maraming salamat sa pag-ano niya na, tsaka pagbigay ng ebidensya. Alam mo kasi matagal ko napapansin na nagkakaproblema talaga yung pera sa kumpanya. Kaya lang wala na isa sa kanila naglakas loob na magsabi sa akin. Siguro natatakot sila kay Martin. Maldita kasi ang ngayon. At dahil doon, napatawag si Martin sa opisina ni Manager Rizal
At dahil lumabag siya sa policy ng company, siya ay tinanggal sa trabaho. Ano, masaya ka na? Napayos sa company mo? Ginagawa ko lang yung tama dahil alam mo labag yung sinagdala kong ginagawa mo sa opisina ko. Sabihin mo, sip-sip ka. Habang naglalakad sa loob ng market sina Aleha kasama ang kanyang anak na si Lorraine, nakakita sila ng magandang brand ng Bag. Kinaumagahan, pumasok sa paaralan sina Bene at Lorraine. Nang nasa kanya-kanya na silang silid-aralan, si Bene ay nilapitan ng kanyang mga kaibigan at kaklase. May Pine, nasa na yung pinapagawa ko sa part mo para sa research? Yan ka na naman sa bukas-bukas mo, nakailang bukas ka na, hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawa. Nagtutulungan niyo pa talaga ako dalawa. Sabi ko bukas na lang. So kung may gano'ng maglakas ng boses, wala ka nakakambag ganyan mo ka. Nakakailan ka yung dalawa. Bahala ka, pagka wala kang naipasa bukas, tanggal ka sa grupo ko. Okay. Pagkatapos sabihin niyo ni Tefari, tila natauhan si Bene na maaari pala siyang mawalan ng grades at kagrupo dahil sa kanyang ginagawa. At pag-uwi niya, ay ginawa niya na ito. Bakit kailangang umabot sa ganito? Kailangan pa ba tayong takutin para tayo gumawa ng mga dapat nating gawin? Sumunod na araw, si Lorraine ay nasa kanilang silid-aralan. Uy, Lori, napag-usapan pala nung grupo, nagbayad ako ng gagawin. Sige, anong oras ba? Mga after yan, para matapos na rin. Sige, mag-message na rin ako sa mama ko na hindi ako nakakawin. Sige, salamat. Tapos ng klase, ay nagsama-sama na silang pumunta sa bahay nila Leo. Tara guys, tuloy yan. May mga klase ko nga pala. Good afternoon po. Dito ka, Nico. May mga klase ko nga pala. Good afternoon po. Bye! Tuloy kayo. Bye! Salamat ako sa inyo po. Bye! Mga pahinga muna kayo dyan, ha? Salamat po. Leo, anak, pakihanda kayo yung mga plato at baso natin mga bago dyan. Apo, Nay. Oh, guys, jus muna kayo. Ay, mainit. Salamat. Sakto mainit ngayon. Kasama ko dyan. Anak, princess, anong oras ang alis mo? Palis ka din po, Nay. Oh, dito pala kayo. Hello po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Oh, Jayan, pinakain mo na ba yung alaga mong pusa? Hindi pa ate, papakainin ko pa lang. O sige. Nay, alis na po ako. Dito na po ako. Oh, kayo na bahala dyan, ha? Sige po. Bye! Bye po. Okay, dyan muna kayo ah. Papakainin ko lang yung mga alaga ko pusa. Sige. Tulungan na kita. Hindi na, friend. Ako na yan nakatoka doon eh. Sure ka ah. Teka lang namin. At pinakain na ni Leo ang kanyang mga alagang pusa.
At maya-maya, nagkainan na sila at pagkatapos kumain ay gumawa na ng project. Nang makauwi ang mga anak ni Aleha, sila ay nagsalo-salo ng kumain. Sila ay patuloy na naging masaya sa kabila ng pagkawala ng kanilang ama. Lagi nating tandaan, hindi porket may nawala sa atin, tayo ay magiging malungkot na lamang. Tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan para maging masaya, para piliin na patuloy tayong lumigaya sa ating mga buhay. Always smile. Ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng work ethic sa bawat ginagawa natin sa buhay? May mga bagay na kahit anong pangit o sama ang ginawa sa iyo ng kapwa mo, hindi ka magdidesisyon na gumawa o gumanti dahil na nasasaktan ka o nagagalit ka. Dapat, bago tayo gumawa ng isang bagay, ay pinag-iisipan muna natin ito ng maigi para sa huli, tayo ay hindi magsisi at hindi maging katulad ng mga taong gumawa sa atin ng masama. Ang pagkakaroon ng maraming kaibigan ay hindi sa pamamagitan ng pag-tolerate sa mga ginagawa nilang mali. Mapabago o matagal ka man na empleyado, ay dapat ginagampanan mo ang responsibilidad mo sa loob man o sa labas ng opisina. Dahil kung patuloy mong itotolerate ang ginagawang mali ng kapwa mo empleyado, ay baka maging simula iyon para bumagsak ang pinagtatrabahuhan mo. Maging transparency at accountable din tayo sa bawat ginagawa natin. Maging loyal at honest sa customer sa kahit anong paraan o pagkakataon. At palaging ngumiti dahil ang pagngiti ay nakakahawa sa ibang tao. Mas lalo na kung ang mga ito ay may pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, dapat maging accountable at flexible tayo sa mga ginagawa natin. Huwag tayong pabukas-bukas dahil hindi natin alam kung bukas ba andito pa rin tayo sa mundong ito. Sikapin natin na makipagtulungan hindi lang sa kagrupo natin o sa kaibigan, sa pamilya, kundi sa lahat ng tao. Huwag nating antayin na may mawawala o tatakutin pa tayo bago natin gawin yung mga bagay na dapat nating ginagawa. Hindi lang dapat tao ang tinutulungan o inaalagaan. Dapat kahit mga hayop ay inaalagaan natin at iniingatan. Tayo ang ginawang tagapangalaga ng Diyos sa mga hayop. Talagang napaka-importante ng good work ethic sa ating mga buhay. Sabi nga ni Tyler Perry, developing a good work ethics is the key to success. Apply yourself at whatever you do, whether you're a janitor or taking your first summer job, because that work ethic will be reflected in everything you do in life. Nakapagtapos na si Valerie at Lorraine at nagkaroon na rin ng anak si Nicole. Kapala, Marian, sabi ng manager natin, ikaw daw muna yung magtabi ng pera, tapos kukunin niya na lang daw sa'yo sa Marley. Sige. Okay ka lang ba? Parang ang lungkot mo kasi, may problema ka ba? Parang ako may konting problema lang sa bahay. Gusto mo bang pag-usapan natin? Hindi, okay na ako. Sige. Nga pala, ito yung pera.
Alis na din ako. Ah, sige, mag-ingat ka. Ang laking pera naman nito. Siguro, pwede ko naman na itong gamitin pambayad ng upa ng bahay namin. Sasabihin ko na lang na nawala o na nakawan ako. Kung hindi ko to gagawin, baka mapalayas na kami sa bahay namin. Kawawa naman kami. Dumating ang araw ng Lunes at kinukuha na ng manager nila ang pera na pinatago kay Emma. Tatanong ko lang sana kung nasaan yung perang pinatago ko sa'yo, yung kita na dito sa akin. Kasi ma'am, po ma'am, nanakawan po kasi ako kagabi habang naglalakad. Nandoon po yung perang binigay po sa akin ni Tipaw na ibibigay nga daw po sa inyo. Ano? Pasensya na po ma'am, di ko po talaga alam na mangyayari yun. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Ayos lang naman po ko. Hindi naman po ako nasaktan. Hindi po kayo galit. Ako galit? Di mo naman kasalanan yun eh. Kung mahalaga, walang nangyaring masama sa'yo. Ang pera, napapalitan. Yung buhay, hindi. Grabe yung nagawa kong kasalanan. Magsabi ka ng totoo. Tanggawin ang pagkakamali mo at magiging parusa sa'yo. Mali yung ginawa mo. Dapat magsabi ka na ng totoo. Dahil ang bait-bait ng tao. Dapat accountable ka sa mga ginagawa mo sa buhay. Ma'am, pwede po ba tayo mag-usap? Oh, sige. Tara po tayo. About po sa pera na napag-usapan po natin kanina. Anong meron dun? Hindi po talagang totoong nanakawan po ako. Ang totoo po is ginamit ko po yung pera pambayad ng bahay namin kasi po malapit na po kami palayasin. Tapos po nagkakagulo po talaga sa bahay namin. So wala po akong maisip na solusyon para po magamit para po may pambayad po ng bahay. Kaya po naisip ko pong kunin yung pera natin. Kaya po ako nakapagsinungaling sa inyo. Pasensya na po ma'am. Okay lang po sa akin na tanggalin ninyo po. Disappoint ako sa'yo kasi hindi ka nagsabi ng totoo sa akin. Pamilya tayo dito. Dapat nagsasabi kayo kung anong problema meron kayo. Pasensya na po talaga. Nakakaya po mga ginawa ko sa inyo. Oo, Marian, na mas hindi maganda ang pagsisinungaling at paggawa ng hindi maganda. Mas nakakahiya ang pagsisinungaling at paggawa ng hindi maganda. Kailanman hindi nakakahiya ang paghingi ng tulong, mas lalo na pag hindi mo na kaya. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita tatanggalin o aalisin. Pinapatawad na kita. Alam ko naman nagawa mo lang yun dahil sa sitwasyon mo. Pero sana, huwag mo nang gagawin ulit yun. Lahat ng bagay na susolusyonan ng problema sa panibagong problema, matuto tayong humingi ng tulong. Pero mabuti naman at inamin mo agad yung pagkakamali mo at willing ka sa consequences ng actions mo. Doon pa lang sapat na para patawarin kita. Maraming salamat po ma'am. Tunay nga pong napakabait ninyo. Basta huwag mo nang uulitin yun ha. Opo ma'am. O ano, ayos ka lang, nakangiti ka na eh. Ay, oo, nasolusyon na kasi yung problema ko. Tama yan, always smile. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat, half just hear them break. I am but a traveler, been most everywhere. Ask me what you want to know. What a journey it has been,
shine.